Bible Talks is held every Sunday night to bring Christians in unity on how to answer difficult questions from atheists, agnostics, cults, non-believers, and believers who have unanswered questions. During live Q&A, we encourage free access of the Bible online. Please mute to avoid unnecessary noise during discussion. Opposing views are welcome so as to correct a particular teaching in this session. We don't solicit any gift or monetary amount to support this online ministry since we believe what the Lord said, freely you have received, freely give. Matthew 10:8. Okay guys, good evening for this new year. Ngayon po ay January. Okay, meron po tayong panibagong topic. Ewan kung bago sa inyo to. Kung bakit hindi sinusunod ng mga Kristiyano na patayin ang mga kaaway ni Kristo ayon sa Lucas 19:27, ayon sa Biblia. Nabasa nyo ba to, Alfred, yung verse na yan? Kasi dati, binabasa-basa ko yan. Talagang yun talaga ang unawa ko eh. Yan, sabi doon sa first picture, but as for these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slaughter them before me. Yan yung nagsalita, no? Prince of Peace, questionable. So, yan yung ating tatalakayin kasi may mga gumagamit yan ng verse na yan. Ngayon, alamin natin kung ano yung in-depth niyang talata na yan ayon sa Biblia. Talaga bang inuutos ng Panginoon yan na gawin natin, mga Kristiyano? Anong deeper meaning nito? Tingnan natin, no? Okay. Yan, sa ating unang question, bawal ba sa Biblia ang pumatay? Well, of course, sabi sa Exodus 20:13, huwag kang papatay. In English, you shall not murder. Alam naman natin yun, yung 10 utos, nandun yung kautosan na yun na huwag papatay. So yan, inutos siya hindi sa Hentil, kundi sa mga Israelites nung unang panahon na silang, after nilang umalis sa Egypt, no, yung kanilang pagkaalipan sa Egypt for 100 plus years, nagbigay ang Panginoon Diyos ng commandments sa Israel kasi wala silang commands noong mga panahon na yun. They're just following the Egyptian commands during those times. Ngayon, isa sa mga commandment, sa 10 commandments, ay yung huwag kang papatay. Bawal sa Biblia na pumatay sa kanila, ayon sa kanilang kautusan. Yan. At yung unang paman, nung panahon ni Eva at Adan, syempre, ang unang mamatay tao nun, si Cain. Siya yung unang pumatay sa kanyang kapatid, di ba? Si Abel, pinatay niya si Abel. And literal yan. Ayan, meron pa ibang commandment. Ito naman, hindi naman magbabawal, kundi parang punishment. Ito, sabi sa Exodus 21:12, ang sabi, ang sumakit sa isang tao na anupat mamatay ay papataying walang sala. So, diyan mo makikita na, anong sabi mo, Joanna? Nalala mo tuloy yung, hindi ko alam yung link na yan. Teka lang saan bubuksan yan. Sabi dun sa Exodus 21:12, yung palang manakit ka ng isang tao na anupat mamatay yun, papatayin yung taong yun. Papatayin walang pagsala. So, ano pang isang commandment na dapat malaman, yung nasa Exodus 21:15. Ang isa pang set of commandment tungkol sa parents. At ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. So makikita nyo rito yung dapat makuha na respect ng mga magulang from the siblings, no? Dapat wag mong sasaktan yung magulang mo. Nung unang panahon, ganun na pala. Meron na pala mga ganun mga pagbabawal. Alam nyo mga kasama, meron mga ganito na mga pangyayari. Medyo shocking to ng konti, no? Ito last year ito isang 17 anyos, pinatay niya yung nanay niya. Alam mo kung nabalitaan nyo to, no? Nung pinatay niya yung nanay niya, nilibing niya sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung nilibing o tinakpan lang doon yung bangkay. Siyempre, 17 years old, wala to kamalay-malay sa bangkay, nangangamoy na. Umaamoy na yung bangkay ng nanay niya. Napansin ng mga kapitbahay, wala yung nanay, 5 araw. So, naaamoy nila parang amoy daga. Ganun nangyari dyan di nag-report na yung mga kapitbahay, hinahanap na yung kanyang magulang, kasi missing na nga. Nagpuntahan yung mga pulis. Ayun, nakita yung babae, yung nanay niya, nasa ilalim ng kama, patay na pala. So imagine 17 years old, nagagawa pala 'yon, no? Ako hindi ko akalaing magagawa ng isang Pilipino 'to. Ang istorya po niyan, meron siyang gustong mabili yung 17 anyos.
So parang siguro nagtatantrum ito, siguro ito spoiled brat, no? Nung hindi makuha yung gusto niya, na nagtampo, nagalit. Umabot sa time na pinatay niya yung nanay niya. Hindi ko na lang alam kung paano pinatay yung nanay niya, pero nagawa pong patay ng 17 years old yung nanay niya. Eh sa unang panahon, pag ito nangyari, patay yung bata eh. 'Di ba? Papatayin talaga yung bata based sa Mosaic law. Kasi nga, bawal yun sa Biblia. Ang capital punishment doon, kamatayan pagka pinatay mo o sinaktan mo yung magulang mo. Ito pa. Ngayon, 17 years old yan, di ba? Pababain natin yung edad. Ito naman, 14 years old. Ito, napanood ko sa CNN to eh. Itong balitang ito. Kitang-kita nung batang ito, itong nakasalamin, sa camera. Bawat camera na pinuntahan niya sa school, sa kung saan labas ng school, kita yung ginagawa niya. Meron siyang daladalang ano, parang pushcart na malaki, may cover yon. Nandun na pala yung teacher niya. Pinatay niya yung teacher niya sa loob ng CR. Yan ang nangyari dyan mga kasama. Isang 14 anyos, kaso malaking lalaki ito eh. Medyo matured na yung katawan niya. At ni-rape pa niya yan doon sa forest kung di ako nagkakamali. Yung patay na yung bangkay, yung teacher niya, ni-rape pa niya yung kanyang teacher. So nalaman niya na booking siya, ayun, kulong siya. Ito siya ngayon mga kasama. Yan. Hanggang ngayon, kulong pa yan. So 2014 nangyari yun. Ayan na siya ngayon, 2024, nung nakaraang 2 years ago. So malaki na siyang tao. Hindi niya ma-defend yan kasi normal ang isip niya eh. Hindi naman sira ulo yung batang yan eh. Based dun sa investigation. So, imagine, no? 17 years old, pwedeng patayin yung magulang. Tapos, isang 14 anyos, pwedeng patayin yung kahit na sino. Ibang klase, we are in the darkest time na sa kung tutuusin natin mga kasama. Kaya, may ganun pagbabawal ng Diyos nung unang panahon, huwag kang papatay eh. Nisaktan mo yung magulang mo, nisaktan mo yung kapwa mo, eh bawal, bawal na bawal. Kung ito ay nabubuhay sa lumang tipan, patay na po itong taong ito. Babatuhin ito hanggang sa mamatay dahil pinatay niya yung kanyang kapwa. Yan po ang story dyan. Yan, parusang kamatayan ang pupuntahan yan. Ito pa isang halimbawa, no, yung sabi, kung ang baka ay dating manunuwag sa panahong nakaraan at naisumbong na sa may-ari at hindi niya kinulong na ano pat na, makamatay ng isang lalaki o isang babae ay babatuhin ang baka at ang may-ari naman ay papatayin. Have you heard this kind of law, guys? Ito, pinapakita rito yung being responsible ka sa alaga mong hayop eh, no? Na pag itong baka ay nakasuwag at nakapatay pa ng tao, eh babatuhin yung baka hanggang sa mamatay. Di ba? Pati yung may-ari. Kung baka papatayin ka din. Eh kasi hindi mo inalagaan yung baka mo, hindi mo kinulong. Alam mo nang manunuwag yung baka mo, may behavior na ganun. Eh dangerous na yan sa tao, dangerous na yan sa mga Israelite. So may ganun palang batas, papatayin yung baka, no? Ayan, hindi kakainin yung baka guys, papatayin yan at ililibing. Hindi kakainin yan. Tapos yung may-ari, todas din, papatayin din. Eh dito, mga kasama, yung mga, ewan ko, kung nakita nyo sa mga reels, no? Yung mga alagang pitbull, di ba? Nakakagat na matandang tao. Nakakaawa eh. Hindi ko na lang nilagay dito eh. Pero doon makikita mo, napaka-irresponsible na may-ari na may alagang asong ganun eh. Eh kung nabubuhay sa lumang tipan yun, patay yun. Yung taong yun, nag-aalaga ng pitbull, no? Tutumbasan natin ng ganon, yun ang mangyayari. So pinapakita nito yung value ng mga kasama, no? May parusang kamatayan pag ikaw, hindi mo inaalagaan yung baka mo, yung hayop mo. At mismo ikaw papatayin din kasi nga wild na yung hayop, hindi mo maalagaan ng maayos, yun. Ito naman, isang batang palasagot sa magulang. May ganyan nung bata sa lumang tipan mga kasama. Ito, sabi sa Biblia, at ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. Imagine, lumait. Ako, nakakarinig ako nito noon nung ako yung nakatira sa Tondo. Kung paano sagot-sagutin nung anak niya yung magulang niya. Nagmumurahan, talagang, kumbaga, kapitbahay lang, isang di pa lang ang layo. So, yung makikita no na hindi lang lait ang ginagawa, talagang sagutan. Eh ito mga kasama sa Bible pala, bawal pala 'yun. Na lait-laitin yung magulang, no? Bawal pala 'yun kasi papatayin 'yun yung taong 'yun, yung lumalait sa magulang. Kasi nga dapat irespeto ng anak yung magulang in any means.
Kahit na yan palpak sa buhay, palpak ang decision, dapat pa rin wag laitin o bastusin yung magulang. Dapat di sinasagot yan na parang naipagtalo ka, na parang entitled na tao, na aga-aga nagdedebate kayo tungkol sa sapatos, halimbawa, no? Pangit yun, mga kasama. Yan, ugaling masama yan. Based sa Old Testament, dapat dyan kamatayan na, mga kasama. Patay na yung ganun bastos na anak. Oh, nagulat ba kayo? May ganun po, Exodus 21:17. Yan. Ito pa isa, parusang kamatayan din ng pataw. Sino mang makiapid sa isang hayop ay papatayin walang pagsala. Alam niyo yung word na makiapid? In short, makipag-sex sa hayop. Yan yung tinatawag na bestiality. Bawal yun sa Biblia. Ngayon may ginagawa ngayon sa ibang bansa ganito. Sabi sa balita, a South Australian mom is taking legal action after her 14-year-old daughter says she was exposed to a lesson about bestiality and incest in a public school. Respectful relationships daw ang tawag doon, yung session na yun. Ayan, yung balita sa Australia, may ganun pala, no? Sa mga kabataan, tinuturo yung ganung bestiality. Maikipag-sex ka sa hayop. Isang katarantaduhan to eh. Ewan ko guys, hindi ko malirip isipin na ba't ini-include yung ganyang curriculum sa mga bata? Nakakabwisit eh. Kung yung binabasa, nakakabwisit itong balitang ito eh. Pero nagtatranspire, oh. Ayan, imagine niyo 14 years old. Ganun na tinuturo, di ba? Samantalang noong pa man sa lumang tipan, may ganun ng pagbabawal, tapos tuturo mo ngayon sa panahon natin. Di gago ka niyan, di ba? Na aasawahin mo yung, yung pet mo, yung alaga mo. Ang tawag daw doon, Alfred, respectful relationships. To the point na makipagtali ka doon sa asawa, ay doon sa hayop, kung ano man yun. Yan, usually mga aso yan eh, mga malaking aso. Yan, hindi ko na pwede ipakita rito yun, censored yun, di ba? Grabe talaga to, Brother Alfred. Ako yung naririmarim dito dahil isang malaking kademonyohan ng pinapasok ng demonyo sa school curriculum. Isa na nga yung evolution, di ba? Pangalawa, mga ganyan, mga feminism, mga LGBTQ. Tinuturoan mag-party yung mga bata sa ano tawag doon? Yung naka-dress up na lalaki na naka-costume, labas yung puwet, ganun. So parang pinapatanggap nila na okay lang. Hindi ko lang nakita rito yung hindi ko lang nakaharap dito yung video no na isang politician, kinastigo niya yung school, yung principal ng school. Nagsagutan sila, ito ba alam mo ba tong libro na to? Na sinasabi rito, pwedeng maghubad ang mga bata. Okay lang. Hindi ko po alam, sabi ng principal. Kinastigo talaga, Brad Alfred. Pahiyang-pahiya yung principal. Imposibleng di mo alam, ikaw principal. Sa US yun eh. Nakalimutan ko na ako sa state eh. Pero alam nyo, yung, no, yung kapangyarihan ng kasamaan, pinapasok talaga mula, umpisa pa lang. Umpisa pa lang ng pag-aaral, talagang penetrate na, lalasunin na. Yung mga bata, kaya bantayan nyo yung mga lesson no, ng mga anak nyo. No? Baka kung ano-ano tinuturo na dyan. Siyempre, of course, una na yung evolution, no? Na walang Diyos. Ano lang daw yan, Big Bang lang nangyari yung mga creation yan. Ngayon, meron mga moral na pinapasok, mga immorality, isa na nga itong bestiality. Asawahan yung hayop, mga ganyan. Pangit eh. Sa Biblia, dapat batuhin yan eh. No? Kung ako nandyan sa school na yan, kung ako may-ari yan, papagiba ako ng eskwelahan na yan eh. Yan, sa Australia po nangyari yan. Ngayon, meron pang isang parusang kamatayan, no? Yung tungkol sa Sabat. Sabi sa Exodus 31:15, 6 na araw na gagawin ang gawain, datapwat ang ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Pangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Oh, bawal pala yun. Na pag-araw ng Sabat, wag ka dapat gumawa ng anumang gawa. Kasi pag gumawa ka, babatuhin ka niya hanggang sa mamatay. Sa isang talata, ganun na nakasulat eh. Pero yan, malino po yan, death penalty po yan, na pagka yung araw ng Sabat is na may ginawa kang anumang bagay, papatayin ka. Death penalty. At nagulat ako, Brad Alfred, no? Ito pa lang si Charlie Kirk na iniidolo ko, no? Sabbath keeper. Yan, si Charlie Kirk. Sumulat siya ng libro at na-publish yan bago siya mamatay. Ang sabi doon, stop in the name of God. Why honoring the Sabbath will transform your life. Yan. Authored by Charlie Kirk. Ano pala siya, Sabbath keeper? Hindi ko maintindihan kung ito ba Sabbathista or what. Pero naririnig ko na sa kanya mga pagpapahayag
na yung Sabbath kinikip nila mag-asawa nung kanyang asawa. So, Sabbath keeper si Charlie Kirk. Ino-observe niya yung nasa lumang tipan. Hindi ka naman Charlie Kirk kung buhay ka, hindi ka naman Israelita, ba't mo sinusunod 'yan, 'di ba? Siguro takot siyang mabato. Okay. Ito naman sabi sa New Testament, sabi sa John 5:17-18, datapot sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking ama, at ako'y gumagawa. Dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos na siya nakikipantay sa Diyos. Biruin nyo yung isang gagawin ng mga Fariseo, babatuhin siya, papatayin siya. Kasi daw, sinira niya yung araw ng Sabat. Dito sa verse na ito mga kasama, no, hindi ito kayang i-refute ng mga Sabadista. Kasi nga, ini-implement po ng mga Sabadista na pag ikaw naging believer ka na, naging Christian ka na, you have to follow the Ten Commandments, yung Mosaic Law. May mga bawal-bawal doon, ganyan. Isa na yung Sabat, susundin mo dapat yung Sabat kung ikay sumusunod daw sa Diyos. So, tingin ko, yan ang nangyayari kay Charlie Kirk, sinusunod niya. Pero kung babasahin mo sa New Testament ng mga kasama, no, si Kristo mismo hindi niya ginaganap yan. Bakit? Ang kinakailangan sumunod sa Sabat, ang kinakailangan sumunod sa Sabat ay mga Israelita. Pero si Kristo, hindi naman para sa kanya yung Sabat eh. Di ba may ganong talata? Siya ika ang Panginoon ng Sabat, si Kristo. Sa makatawid, hindi si Kristo susunod sa Sabat, kundi yung Sabat susunod kay Kristo. Kaya pag napagaling siya ng araw ng Sabat, nakita ng mga Hudyo, ay, teka muna, gumawa yung taong ito ng himala. Nagpagaling. Babatuhin to hanggang sa mamatay. Kita nyo? So, sinira ni Kristo yung araw ng Sabat. Kasi nga, hindi naman to para sa lahat eh. Para po sa Israel ito eh. At hindi naiintindihan nito mga kausap niya, ng mga kalaban niya, yung value ng Sabat. Ano ba yung Sabat na yan? Yan ba'y mapa sa panahon nila? Nung panahon nung dumating si John the Baptist, ang Panginoong Jesus, apply pa ba yan? Yan. Hindi na naintindihan yan. At hindi rin naintindihan yan ni Charlie Kirk. No? Siguro kung may nagtanong sa kanya nito ng verse na yan, baka magulat eh. Baka hindi niya masagot, no? Kung si Charlie Kirk ay buhay pa hanggang ngayon. Ayan. So, yan po yung reason kaya gustong patayin ng mga Hudyo si Kristo kasi nilabag niya yung Sabat. At hindi ho matanggap yan. No? Hindi yan matanggap ng mga Sabadista na si Kristo ay nilabag yung Sabat. Sa Sabadista po, pagka kayo may nakausap na Sabadista, ang Panginoong Jesus daw ay keeper ng Sabat. Dahil tuwing ganung araw siya pupunta sa templo at kinikip daw niya yung Sabat. Walang ganun sa Biblia, mga kasama. No, yan. Yan po yung isang bird's eye view lang na magkaiba sila ng view ni Charlie Kirk. Ang Panginoong Jesus at saka si Charlie Kirk. Saan niya Sabbath keeping? Ang Panginoong Jesus hindi na eh. Kaya walang mga Kristiyanong sumunod ng Sabbath eh. Kung babasahin mo sa sa onward sa Acts, tuloy-tuloy hanggang sa sulat ni Pablo, wala nang ganyan pagtuturo si Pablo na dapat sundin mo pa yung Sabbath. Wala nang ganyan. Okay? Next. Ano pa yung isang parusa kamatayan? Sa Leviticus 20:13, at kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, naggaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala ng karumal-dumal. Sila'y papatayin na walang pagsala. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Aba, malino pala to mga kapatid, no? Bawal pala yung makisiping ka sa kapwa lalaki. Leviticus 20:13, bawal na bawal yan. Sa ating panahon, ayan, isang picture po yan, nasa Iran ho, pinapatay ho yung mga bakla pag nalamang homosexual ka. Sa States, sa Europe, sa Western, pagka ho lalaki at sa lalaki, nagkagustuhan, nagpapakasal pa eh. Di ho ba ng panahon ni Obama? Nung panahon ni Obama, may nadali niya. Sabi niya, may nadali niya na dapat ipatupad na yan, na same-sex marriage. Sabay-sabay, Texas, Chicago, lahat ng state, sabay-sabay silang in-implement yan, yung same-sex marriage na yan. Kaya nagpakasal to mga damuhong ito. Yan, si Dugi, sino to? Nakalimutan ko yung pangalan. Si David Burka ba to? O si Neil Patrick Harris? Sumunod naman si Ricky Martin, no? Sa Menudo. Ewan kung alam niyo pa yung Menudo. Si Ricky Martin, yung poging singer doon, yung bata. Ayan na siya, may bigote. Married 2018. Nagulat ba si Alfred? Si Barry Manilow naman, no? Natin ang bakla yan, Alfred. Si Barry Manilow, tsaka yan si Gary Keefe. Hindi ko kilala yun, eh.
Tsaka yung kanyang partner, to si Elton John, tsaka si David Furness. So mga bakla ito, imposible ito yung sa kwarto yung nagkakamustahan lang, hi, hello. Hindi. Ito po yung nagtatalik na sa lalaki sa kapwa lalaki. Eh sa lumang tipan, bawal ho yan. Papatayin po yung ganyan ayon sa lumang tipan. At yan nga yung ginagawa ng mga Muslim na pag sila naman, ang sobra naman drastic, no? Kasi sa Muslim, pag nalamang bading-bading ka, babakla-bakla ka, you will be hung in public. Yan po ang ginagawa sa Iran, no? Sa Iran po ganyan eh. Pag nakikitang babading-bading ka at na pagtunugan na ikay mga bading yung mga inaano mo sa cellphone, katay ka. You'll be hung in public. Eh, sa Biblia po kasi yung action ng pinapatawang parusa eh. No, yung action, hindi yung behavior. Kasi pag nakita yung behavior, pwede pa yan makorek. Pwede pa makorek yan. Kaya yung sa Islam, pangit yun eh. Yung nakita na ganito ginagawa o behavior, eh, papatayin agad. Hindi. Sa Biblia ho, yung action, pag nakita ikay may ginagawang ganon, action na, eh, papatayin ka na. Kung ikay pagtalag sa kapwa lalaki. No? Yan. Ano pa isang kaparusahang kamatayan? Leviticus 20:11. Ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay kahubaran ng kanyang ama, ang kanyang nililitaw. Kapwa sila papatayin na walang pagsala, mabububo ang dugo nila sa kanila. So pagka pala itong si lalaki, no, inasawa niya yung asawa ng tatay niya, eh yung babae tsaka yung umasawa sa kanya, parehong papatayin. No? So, parang ano po yan, parang semi-incest po ang kakalabasan dyan. At yan, gusto kong i-hold to kasi meron po tayong topic tungkol dyan eh. Yung sumisiping sa asawa ng kanyang ama. Meron pong ganyan. At nung nakaraan topic nga ho, di ba, naalala nyo yung anak ni Israel, si Ruben, ganun ang ginawa, isang kalokohan na ginawa ni Ruben. So, bawal ho yan. In-implement po ng Old Testament yan na papatayin nga yung gumawa ng ganun. At both of them shall be killed. Ngayon, sa ating topic, bakit hindi sinusunod ng mga Kristiyano na patayin ang mga kaaway ni Kristo ayon sa Lucas 19:27 ayon sa Biblia? Ang ating bang dahilan mga kasama is kasi nga bawal pumatay eh. Thou shall not kill. Yan ba ang ating dahilan? Nabasa niyo ho ba yan, yung Lucas 19:27 or hindi niyo gano'n na-review? Alfred, ikaw na-check mo ba sa Bible mo yan? Yung Luke 19:27? O hindi? Sige, tuloy natin. Bakit natin di sinusunod yan? Kasi ganito mga kasama. Ayan po yung nakasulat dyan. Datapat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harap ko. Yan yung ang sabi ni Kristo sa talata, Luke 19:27. Aba, kahit sino magbabasa nito, no, lalo na mga kaaway sa pananampalataya like Mormons and Islam faith, pagka nabasa po nila yung talatang yan, ayan ika, sabi ng Panginoon ninyo. Oh, pwedeng patayin. Eh, ba't din nyo ginagawa? Kaya ang Panginoong Jesus ika ay, ano to, jihadist. Meron siyang ginawang pag-jihad ng panahon niya. Na patayin yung mga kaaway niya at papatayin sa harap niya. Oh, mga kasama, paano yan? May ganyang problema ng talata. Luke 19:27 na utos ni Kristo, patayin niyo sila sa harap ko. Eh, ba't di nga naman ginagawa ng mga Kristiyano yan, no? Alamin natin, no? Kasi, pinangahawakan po yan ng mga, ano ng mga anti-Christian, mga anti-Biblia. Ayan yung isang, in-screenshot ko sa isang Facebook page. Sinasabi dyan, blasphemy, blasphemy, lies in Christianity and the Bible, no? Mga kasinungalingan doon sa Bible. Ang ginagamit talata, yung Luke 19:27. Yan, kilala nyo ba yung killer na yan, si Dexter? May ganyang season, di ba, sa Dexter, sa Netflix. Patay ng tao yan eh. Yan, ginamit nitong vlogger na to, kung sino man to. Ayan, ano pa isa? Ito pa, ginagamit ho ng mga Islam faith yan, yung batayan na yan, against us, na si Kristo raw ikaw ay Muslim. Pumapatay din doon ng mga kaaway yan, based on that verse, Luke 19:27. At pinapalabas pa na nagkokontrahan yung kanyang statement doon sa kanyang talata, doon sa kanyang sulat, sa kanyang pahayag, sa Matthew 5, sabi, love your enemies. Oh, and pray those who persecute you. Bakit niya naman utos niya na patayin yung mga kaaway? So, nakakagulo po ito sa unang basa. No? Yan ho, yan po yung website nila, Islam Compass. Did Jesus ever commit sin according to Bible? Sa kanila po kasi si Kristo nagkasala rin eh. Yung kanilang Kristo sa kanilang pananampalataya. Kasi nga raw, si Kristo raw ay Muslim. Yan po. So, dapat nating mapagtanggol tong verse na to, no?
At yan po yung isang karton na ginawa ng isang Islam faith na kakatayin talaga. Kumbaga, they have the right to kill. Kasi kayo nga ika, sa Bible niya, may ganyang utos eh. Hindi nyo ginagawa. Kami, ginagawa namin yan. Kita nyo na, kalokohan. Ayan, papatayin talaga yung kaaway. Ito pa isang vlogger sa Facebook. Itong si Abdul Malik Abacha Jibrin. Ayan. Jesus ordered to kill, meaning he practiced jihad according to Luke 9:27. Yan, ito, dapat dito maging alisto tayo, mga kasama. Kasi pagka meron tayong nakahalubilo o sa workplace na Islam, ganyan na sinasabi, eh baka ano kayo, magpanik kayo, matanga kayo. Pag ang ginagamit ay Luke 19:27, no? Ayan, dapat alam niyo po yan. Ayan. And alamin natin, kasi sabi sa Galatia 1:6-18, alamin natin yung dahilan, no? Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buwat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroon ilan na sa inyo nagsisiligalig at nang-iibig na pasamain ng ebanghelyo ni Kristo. Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipangangaral sa inyo ay matakwil. Tanyo, ang linaw ng sinabi ni Pablo, may iba-ika niya sa inyo, nag-iibig na pasamain ng ebanghelyo ni Kristo. At yan nga yung ginagawa ng mga Muslim. Binapasama ho nila yung statement na yun ng Luke 9:27, na yan si Kristo jihadist. Si Kristo pumapatay ng tao. Oh, paano yun? Tinitwist po nila yung aral ng Biblia eh. Pinapasama po nila yung ebanghelyo ni Kristo. Kasi nga po, si Kristo ang utos, love your enemies. E pag binamali mo ito, gagawin mong literal yung 9:27 ng Lucas. So, may ganyan po talaga. So, nagtaka si Pablo kahit sa kanya ng panahon niya, ang dali nyo ikang maligalig o magsilipat sa ibang ebanghelyo. Yan po yung unang Kristiyano noon sa Galacia, na sila nakaradig ng kaunting pagtuturo, sumama na rin sa ganung paniniwala. Nakaradig ng ganitong gap theory, naniwala sa gap theory, naniwala sa long age period of time yung six-day creation. Naniwala na sa evolution, hindi na sa Biblia. So may mga ganun po talagang tao na kaunting kante mo lang, nababago na yung isip. No? Kasi nga, palibasa siguro, walang grounding sa Word of God, madaling makakumbinsin na maling pananampalataya. Yan ang isang ginagawa ng Muslim. Pag nagbasa ng Biblia yan, titwist nila yung talata. Tapos maghahamon ng debate sa luneta, kung sino-sino na walang alam sa Biblia. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga ganyan mga pangahas na nagbabasa ng Biblia, lalo na mga Muslim, yung mga Mormon, yung mga anti-Biblia, mga atheist, mga agnostic. Pag gumamit ng version at di nyo kaya sagutin, ay nako, ibig sabihin, hindi nyo nabasa yung talata na yun. Ingat-ingat tayo. Ayan. Nais po nilang pasamain po yung ebanghelyo ni Kristo. Ayan. Isa pang mga taong naging Muslim, ayan nga, si Tyson, sino pa? Si Janet Jackson, nag-decide na mag-Muslim yan. At sino ba yung X, yung triple X na sa movie, may bigote rito. Hindi ko kilala yan eh. Isa pang Muslim, si Muhammad Ali. Ayan. So, mga nag-decide sila mag-Islam, even though may Christianity na sa panahon nila, sa time nila, they decided to choose Islam. Madali silang lumipat doon. Ito pa isang nakakagulat. In 2002, wala, neutral siya. 2014, na-Kristiyano siya. Kung Katoliko yan, I don't know. Tapos yung 2020 na, nag-Muslim na. Ay, nako, sabi ko, napakamoto ka ng ulo. Sabi ko, okay na sana yung 2014 eh. Lumipat ka pa, nag-Muslim ka pa. Ano nakita mo sa Muslim? Kung alam na ni Sinead O'Connor, kilala niyo ba ito? Si Sinead O'Connor to yung kumanta ng Nothing Else Compared to You ba yun? Yung kanta na yun. Itong taong ito, kung alam po niya na sa Iran, yung mga LGBT, pinapatay, hindi ka magmumuslim eh. Sinead O'Connor, kung buhay ka pa. Hindi ka magmumuslim kung alam mong gano'n ang trato ng mga Islami sa mga LGBT. Papatayin ka rin nun. Kunyari lang yan na ina-accept kayo. Pero ba't nang huli katay ka, Sinead O'Connor? Kaya nakakaawa ka. Ba't yan ang pinili mong relihiyon? Napakamali. Isipin natin na ba't itong mga taong ito nagko-convert sa Islam? Ako, isang naisip ko. Meron itong mga nakakausap na mga tao, mga believer, mga Christians, hindi masagot yung mga tanong nila sa Biblia. Hinala ko, isa yun. Luke 19:27. Utos ni Kristo, ikang patayin yung kaaway, ba't din yung ginagawa? So mga ganyan kaya meron tayong ganitong study o pag-aaral kasi nga binibigyan ko po kayo ng mga pointers na maging ready sa pagsagot sa mga taong ganyan mag-isip pamali-mali sa Biblia
na inaatake na tayo, yung pananampalataya, wala tayong nagagawa. Wala pa tayong defense man lang para tayo makapagtanggol ng pananampalataya. Kaya ako binibrought up itong ganitong mentoring sa Bible study. No? Kaya yan po, medyo nag-fail po tayo dyan, yung mga Christians, sa mga nakapaligid kina Mike Tyson, kina Janet Jackson, na mga Christian, nag-fail po yan. Hindi po nila naitawid yung gospel ng tama ng wasto. Kasi po, sila mismo, may mga tanong, walang makasagot. So, nag-Islam na lang sila. Wala naman nag-solve sa kanila, wala nag-explain sa kanila ng gospel, ng Biblia. Yan ang nangyari. Medyo fault din po natin yan, no? Ngayon, alamin natin yung ating paksa dun sa bakit hindi ginagawa ng mga Kristiyano na patayin yung mga kaaway. Ngayon, syempre, of course, yung mga nakaraan nating topic, we always read, pag may mga ganun mga difficult passages sa Bible, you always read in context. So, ang context po ng Lucas 19 ay yung mula verse 11 hanggang 27. Ngayon, ba't ko to in-screenshot? Kasi may gusto ko po kayong maparealize dito. Yung talata po, kita niyo ba kulay red? Yung 9:26 at saka yung 27. Then yung 28, kulay black na yung imprenta. No? Yan po yung website. Kung check niyo po yung website na yan, yan po yung tinatawag na Red Bible Annotated na Biblia. Diyan po, mula 19 verse 11 hanggang verse 27, naka-red po yun. Ibig sabihin po nun, salita po ni Kristo yun. So tama po yung kahit sino magbabasa, no? Yan pong verse 27, salita po yan ni Kristo. Utos po ni Kristo yan. Lumalabas, no? Based dun sa red letter Bible. Ngayon, ba't ko sinasabing bibigyan ng pansin natin ito? Kasi po, yung konteksto po ng Luke 19, 11 to 27, mga kasama, ay tungkol dito. Yan mo, kung nabasa nyo na. The Parable of the Minas. Parable po yan eh. Yang 11 hanggang 27 ng Luke 19. Parable po siya. Ngayon, ba't natin kinakailangan basahin in context? Ganito po. Isa-isayin natin, no? Verse 11. Now, as they heard these things, he spoke another parable because he was near Jerusalem and because they thought that the kingdom of God would appear immediately. Tapos, therefore he said, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. Na merong isang nobleman umalis para i-receive yung kingdom at babalik uli. Sa verse 13. So, he called 10 of his servants. Uy, napansin niyo ba yung 10? Parang 10 virgins, no? Sabagay, meron tayong ibang topic dyan. So, he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. So, binigyan niya ng pera o talent yung kanya mga alipin, yung 10. Then, in verse 14, pansinin niyo to. But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, we will not have this man to reign over us. Pansinin niyo yun. We will not have this man to reign over us, no, in verse 14. Ngayon, tuloy natin yung verse sa 26. For I say to you that to everyone who has will be given, and from him who does not have, even what he has will be taken away from him. And 27. But bring here those enemies of mine who did not want me to reign over them and slay them before me. Naunawaan niyo po? So pag binasa niyo po siya in context, sino po yung papatayin? Kaaway po nino. Sige nga, Brad Alfred, nakakuha mo ba? Kaaway ng hari. Kaaway ng nobleman, no? Kasi, okay ba yung audio? Okay yan, ganyan kalakas, tama. Kasi nga, nagkukwento yung Panginoong Hesus Kristo ng niya, parable niya. Yun. Ngayon, may mga talagang taong masasama talagang isip talaga na pinuputo lang mga pinuputo yung mga salita para gawing para gawing usapan. Oo, para malito tayo. Ngayon, nasa atin naman ngayon na kailangan na maintindihan talaga na hindi ganyan magsalita ang Panginoong Hesus. Ganito yan. Exactly. So, dyan pa lang, pagka binasa mo yung buong storya, hindi pala ang
Panginoong Hesus ito, hindi pala kaaway ng Panginoong Hesus ito. Nagkukuwento siya. Nakikwento pala siya. At Oo. hagip yung verse 27 sa kwento. Di Oo. ba? So, So, tama. siguro itong tinutukoy mo, baka kayo yan. Yun. Yun, salamat, Yun. salamat. Kasi nung una kong binasa to, no, mga kasama, medyo na-shock ako eh. May ganun na palang uso si Kristo, ika. Napatayin yung mga kaaway sa harapan niya. May ganun palang utos. So, medyo bothered ako sa verse na yun. Way back, mga 30 years ago, bothered ako dyan. Hindi ko magets yan. Aba, nung binasa ko ng context, ayun pala sagot. Hindi pala kaaway ni Kristo to. Kaaway ng nobleman. Kaaway nung storya, nung hari, doon sa kwento. O, yan. Ayan po yung sagot, no? So, hindi po ito literal na ang kausap is para sa Kristiyano. Hindi yo. Hindi yo. Para po doon sa kwento yan, ng parable ng of the minas na binigyan ng minas yung isa nagbenta, lumago, isa nagbenta, lumago din, yung isa naman tinago sa panyo. So nagalit yung nobleman. Pati yung kunin yung minas diyan, ibigay doon sa 10 at yan, hulihin yan. Ganun nangyari doon. Tapos ang reminder niya, doon sa mga kaaway ika na ayaw akong maghari sa kanila, dalhin nyo rito, patayin nyo sa harap ko. Hindi pala si Kristo yun, kundi yung nobleman. Sayang po, no? Hindi po siya totoong literal na si Kristo nag-uutos dyan para sa Kristiyano. Hindi o. Out of context yun. Ang nasa context, ang storya, tungkol doon sa parable of the minas. Ang leader po dyan, yung nobleman. May kaaway yung nobleman, nag-ayaw na maghari sa kanya sa verse 14. Ayan, balik ko po uli. No? Ayan yung verse 14. Ito. Ayan. Yun yung key verse, yung verse 14. Yung kasi sabi, we will not have this man to reign over us. No? Ayan. So, ayaw maghari. Kaya yung bandang huli, sa verse 27, kokonect niya uli, ayun, sinabi uli niya, who did not want me to reign over them. So, yun pala yun. Hindi pala kaaway ni Kristo yan, no? So, tama, walang kontradiksyon. Kasi ang Panginoong Yesus, ang turo niya, love your enemies eh. So, hindi ito nagko-kontra. Tama-tama lang ito sa parable. Ngayon, yung biblical Jesus kasi, sabi sa Matthew 26:52, ay put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword. Tanyo yung pagkakataon na inaresto ang Panginoon doon sa Gethsemane, di ba? Si Peter, mainit ulo eh. Tinagpas yung tenga ni Malco. Pero inawat ni Kristo, wag ganyan. Ibaba mo yung, yung sword mo. Kasi those who live by the sword will perish by the sword. So, hindi talaga, ina-admonish ng Panginoon na manakit ng kapwa. O tumaga, o pumatay. Hindi. Hindi na ganun. Kasi New Testament na tayo, hindi ganun ang utos niya. Yan ang biblical Jesus. At sabi pa, but to you who are listening, I say, love your enemies. Ayun, Luke 6:27. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Ito nga yung utos eh. Ito yung biblical na Jesus. Kasi ito, hindi ito ginawa ni Muhammad. Andiyan ba, Brother Well? Hindi ito ginawa ni Prophet Muhammad. Kasi kay Brother Well, lahat yan to hate. Lahat ika ng mga LGBT, patayin. Lahat ika ng mga non-Islam, patayin. Lahat ng mga Christian, patayin. Lahat ng mga Jewish, patayin. Talagang hate po yung Islamist faith, no? Sa Christianity, iba ho, love your enemies, do good to those who hate you. Kabaligtaran. Talagang lalabanan mo yung evil sa kabutihan. Bagamat medyo mahirap itong to pa rin, no, Brad Alfred, ginagawa natin to eh. Kasi tayo tagasunod ni Kristo eh. Nagpupumili tayong sumunod hanggat kaya natin. Even though may mga bad trip no, sa ating mga paligid, we still try to love those neighbor. Gaya nga na to, yung kapitbahay ko, no? Medyo maingay ito minsan yung mga kapitbahay ko. Pinipili ko na lang manahimik at tiisin na lang yung kanilang ingay kasi nga, pagpapasensya mo yung kapitbahay mo. Love your enemies. Ganun lang po kadali yun. So, yan po yung ating huling talata, no? Ating mag-reflect po tayo na bilang Christians, ang ating pong susundin, yung huwag papatay ng kapwa, huwag mananakit ng kapwa. Let's try to love them as long as we can kasi yan po yung ikakaligtas po natin bilang mga Kristiyano. Kung meron po kayong questions, comments, sige po. Mga gusto maglinaw kahit off topic, pwede rin. Sige po, Brother Alfred, baka may gusto kang dagdag o follow up. Yun. Audio okay? Sige, medyo lakas pang konti. Sige. Audio okay? Yan. Okay. Okay. So, salamat sa pag-share, kapatid Ray. Sige. Oo, naging malinaw na yung verse na yan. Yan. Ngayon mo lang ba nabasa to? Yeah, sa umpisa, nagulat ako eh. Nagulat ako.
Pero nung kailangan pala maintindihan pala na pinutol lang yung sinabi yung kwento ng Panginoong Jesus na nagkukwento pala siya. Oo. Ano, ngayon, Storya. nung nabasa yung buong context, di malinaw na kung sino tinutukoy doon. Ayan. Ayan. Kaya maraming salamat. Maraming salamat. Okay, yan ang iyong takeaway. Sino pa ba dyan? Sis Joanna, ikaw, meron kang comment or clarification? Kahit off topic. Wala naman. Nagulat din ako nung nakita ko yung verse. Pero yun nga, talagang importante yung pagbabasahin context. Okay, okay. Yan po kasi, narinig ko po yan nung ako'y sa Dubai ako, mga kasama, Dubai ito. Yan po yung kinote sa akin ng isang taxi driver na Muslim. Tanda ko, sinabi niya yan, utos ng Kristo niya na pumatay, ba't niyo ginagawa? Hindi ako sumagot, kasi ayoko mag-indulge ng debate sa hindi ko bansa, no? So, hindi ko alam kung anong version. Hanggang sa pag-uwi ko, hinanap ko. Aba, nasa Lucas pala yun. Lucas 19:27 pala ika yun. So, may ganun palang sitas. Binasa ko, pero hindi ko siya mag-gets ng gusto. Kasi hindi ko naman binabasa by context pa ng mga panahon na yun. Medyo difficult passage to for me ng mga panahon na yun. Awa ng Diyos, naunawa natin na yun na pala ang kulang. Babasahin mo lang ng buo. Yan. Sino pa na dyan? Si Smailin, baka may question ka or paglilinaw. Kahit off topic. Wala naman, kuya. Late nga akong dumating. Okay. Kanina sa bus, 9:35 na ako naka-in. Okay. Pero puti na lang, sabi ko, ano kaya yung discussion? Pati yung kalinawan na yung ano ko, ano yun? Nadatnan. Oo. Sakto na. Oo, sakto na. Okay, thank you. Si Archel. May question ka ba, si Archel? Wala naman po. Ayan. Yan po yung ating topic kasi po mga ano po yung ating dinidiscuss, mga crucial questions, no? Mga mahihirap na tanong. Minsan kasi may mga binubunot tong mga anti-Christian na mga talata ng Biblia, medyo nakaka-shock. Hindi mo minsan alam ang paliwanag mo. Sa dami ho na nakausap ko ng mga ibang pananampalataya, isa po ito sa mga difficult passages na na-encounter ko. At hindi lang po yan, marami pa po. At iisa-isahin po natin yan hanggang sa mapuno-puno tayo ng knowledge sa Biblia na hindi po ganyan hindi po ganyan kasama ang Panginoong Jesus, hindi po ganyan kasama ang Biblia natin. Ang tinuturo po ng scriptures is values, no? Yung mahalin ng kapwa. Hindi po yung to hurt people. Hindi ho. Biro nyo sa lumang tipan, yung manlait pa lang ng magulang, bawal na pala yun. Ikakamatay mo na pala yun, no? At saka yung, tawag doon, yung manakit ng kapwa. So, alam nyo, yung value kasi ng buhay, napakahalaga po niyan eh. Kaya nakakapagtaka, no, yung mga ibang tao, kung gano'n na lang, patayin yung mga non-Muslim, nakakaawa ho eh. Sa Africa, talagang pinapatay na ho yung mga Christians dun eh. Day by day ata, 50 person a day ang pinapatay dun sa Africa. Kaya nakakaawa ho. Ito nga yung pinag-uusapan namin ni Brother Will, no? Brother Alfred, no? Yung tinatawag na sa last days, yung Great Persecution or Great Tribulation. Ito yung minamonitor ko eh. Na ano bang status ng mga Christian sa buong mundo? Tayo na ba'y isa-isang pinapatay, inuusig ng mga kalaban sa pananampalataya? Kasi pag worldwide na po yan, yung pagpatay sa mga Kristiyano at karamihang mga non-Christian through isang religion, isa nga dyan, Islam, isang prominenteng, dominanteng religion, pag naging worldwide na po siya o global, yan po yung isang aking hudyat. Hudyat ko po yan o red flag na po yan na nalalapit na po yung Armageddon. At pag nandiyan na po yung Armageddon, ay na po, babalik na po si Kristo mga kasama. Ilang days na lang yun, babalik na po si Kristo. Yan po yung hudyat ko. So far, andyan na po nakapwesto na po. Kung kayo po yung naka-update, no? Nakapwesto na po yung Islamist faith sa sa Briton, no? Sa Great Britain. Naka-anchor na po yung France. At naka-anchor na po yung ibang bansa like Sweden. Ano pa ba? Sa New Zealand, meron na rin sa New Zealand. Kaya kawawa to si Ariel pagka ito na encounter ng mga Muslim, kawawa to classmate natin sa school, no?
So, yan po, binabantayan ko po. At nakatutuwa po ako dahil yung Japan pala at saka yung Poland, no, Brad Alfred, hindi ito mapasok ng Islamist, Islam faith. Ang isang news po dyan, nag-i-spend po ng millions of dollars ang mga Islamist faith na makapenetrate sa Japan. At nagtayo sila, hindi ko alam kung nagtayo sila ng isang mosque ron, at they trying to promote Islam faith doon sa Japan. They're spending money, millions, imagine, millions. Alam nyo, isa lang ang nakonverte sa Japan para maging Muslim. At alam nyo, nakonverte kung ano, hindi pa Japanese. So, hindi sila successful. Kumbaga, suyan-suya sila sa kanilang mission sa Japan, hindi nila ma-penetrate yung Japan na maging Islam. No? Ang nakakalungkot, yung ibang bansa pagka nag-pray na ang Islamist faith doon sa kalye, isang kali na pagkahaba-haba, at doon na nagpe-pray. Isang sign nyo na you're under, under attack na po kayo politically. Sakop na po kayo ng Islam. No? So, imagine niyo no? Yan pong laban na yun, inoobserbahan ko po yan. No? Sabi mo, Charlie used to be against the death penalty. Hindi ko narinig yun, Sis Joanna. Sige, salamat sa link, babasahin ko mamaya. So, yung pong ganong action ng Islamist faith, binabantayan ko po. Ano bang status niyan? Yan ba'y meron na bang jihad na nangyayari worldwide? Kasi pag nangyari po yan, medyo nakakatakot na po yan. At yan po pwedeng umabot hanggang Pilipinas. Sa bagay, ibang mga Islam faith nasa Davao, di ba? Medyo dominant po yung Islam dyan. Karamihan, nasa Maynila, nasa Raon. Sa Quiapo, maraming Muslim. So medyo may na-monitor ko po yan. So, ibig mo sabihin, yung one world religion na mangyayari is Islamic? They're trying to push through. May lalaban dyan, Chilet, may lalaban dyan. Hindi lang naman Islam. Kasi tamo imagine mo, ang unang sumakop sa atin is Roman Catholic. Noong panahon ng 1800s, talagang na-push nila yan na lahat maging Catholic, even though we're following them blindly. May nagpipreach doon, wala namang tayong binabasang Bible kasi nga Latin, we don't understand. So galit na galit yung mga Pope doon sa mga Bible translator na ginawang English yan, galit na galit sila. Sina William Tyndale, ba't yung ginawang English yung Latin? So nabasa na ng public yan. So papatayin kayo lahat. Lahat ng mga nag-translate ng Bible na English, pinapatay yun. Si William Tyndale, sina John Wycliffe, pinapatay. So isa yun, isang move yun na yung Catholic Church nag-push through globally. May pangalawa Ang pangalawa, pinaka-obvious yung Islam Inattempt ng Islam po yan na ang Europe ay makonquer. Yung mga Ottoman, nasa araling panlipunan yan, reviewin po natin, no? Sinasakop po nila yung Spain, yung ibang part ng Europe, at may lumaban uli. Yan nga po yung pumasok na Crusades, no, Alfred? Yung Krusada. They're trying to stop Islam faith from conquering them. Kaya pinapatay ng mga Crusader, yung may mga armor, nasa movies yan Pinapatay po nila yung mga taong nandun, hindi naman sinasabi ng movie kung ano yon. Ang ini-stop po nila yung pag-conquer ng Islam faith sa kanilang bansa. At ito pa nakakalungkot, no? Yung mga karamihang mga Crusader, nandun po sa Britain. Kaya nga po yung flag nila cross Yung flag nila cross. Karamihan po dan mga nasa krusada ng mga panahon na yon. Eto, pinapasok nyo yung Islam faith, dumadami na 10 times ang dami. Hindi ba kayo kinakabahan yan? Yan po. Yan po yung aking obserbasyon. At yan po yung obvious na nangyayari. Dominant religion po sila. Number 1 na po yan, yung Islam. Sa kanilang aklat, pag hindi ka naging believer ng Islam, pwede kang mapatay as penalty. Whether you like it or not. Kasi ang meaning ng word na Islam, submit, di ba? Hindi naman ibig sabihin ng Islam, peace, hindi. Ang ibig sabihin ng Islam, sa literal sense, is to submit. So, pag di tayo nag-submit, do tayo. Ayun po ang nangyayari. So, medyo kinakabahan ako. So, watch out lang ako sa update sa news. Ano ba nangyayari sa mundo? Hindi po ginawa ng Budista na mag-conquer ang Buddhism sa buong mundo. Ang Zoroastrianism, hindi rin. Ang Baha'i Faith, hindi rin. Ano pa? Yung Hinduism, hindi rin. Peaceful silang nagpapalaganap ng word ng kanilang aral. Pero yung Islamist faith po, hindi. Kakaiba ho. Pag hindi ka sumunod, dedo ka. May 3 steps po kasi ang ginagawa ang Islam. Sa bagay,
Sabi ko nga kay Brother Well, ayokong itake lang Islamic Faith. Pero makapupunta tayo ron sa ganong side eh. May 3 stages po yung Islamic faith. Ang huli po dyan, jihad. Ngayon, nasabihin na iba, hindi yan na nakasulat sa Islam as sa Quran. Tama, kasi sa Quran, 3 rin eh. Kung babasahin mo yung buong Quran, 3 spacing din po yan eh. Una muna, yung pagpapalaganap ng Islamic faith peacefully. Pag di kayo naniwala, tataksan kayo. Bibigyan kayo ng, I forgot that term, no? Tataksan yung mga non-Muslim. Ngayon, pag di pa rin kayo naniwala, sasakupin na kayo through death. Yung nga yung jihad. Yun yung pangatlong steps or pangatlong stage. At yan na nga po yung nasa Britain, nasa Europe. Nasa 3rd stage na po sila ngayon. Medyo nakakatakot na. Biruin nyo, broad daylight, no? Nire-rape yung mga babaeng Briton. Broad daylight, sinasapak sa mukha yung matanda ng mga Muslim. Ewan ko kung updated kayo dyan, pero ganun po katindi yan. Matatapang po yan. Yung mga Islamist faith. Buti na lang, hindi pa ganyan dito. Yun nga ang pinagpapasalamat ko, no, Sis Rachel, kasi parang yung yung effect ng wave, kung meron mang wave na malakas, siguro medyo late tayo nga abutan. Siguro medyo late. Sana medyo late 'yon. Kasi ang lapit lang ng Quiapo, ang lapit lang ng Davao. Pwedeng gawin nila 'yan eh. Oo nga. Di ba yung Mindanao nga, gusto nilang ihiwalay sa Pilipinas yan? Tama. Kasi marami sila dun eh. Ayan. As of 2026, Islam continues to be fastest. Tama ka, Brother Alfred. Sila yung talagang dominant eh. Alam nyo sa Biblia, kung susundan nyo yung last days, nakasulat po sa Matthew 24 na yung Great Tribulation, part po ron ay persecution ng mga believer. Sino ba ang number 1 na nag-persecute sa mga Christians? Buddhist po ba? Hinduism po ba? Zoroaster po ba? Baha'i faith po ba? Hindi yun eh. Islam lang naman eh. Wala namang iba eh. So parang natutupad na po yung nasa Matthew 24 na persecution o Great Tribulation. At yan din nga po yung binabanggit ko kay Brother Well, no? Kasi sinasis Ed na rin, no? Sabi ko, yung kakong last days at sa Great Tribulation, hindi po yan tungkol sa salot, hindi po yan. Ang Great Tribulation po ay massive persecution ng mga believer. Hindi po yan yung sinasabi ng mga pre-tribulationists, ng mga salot, mga kung ano-anong mga war, na nuclear war, hindi po yan. Persecution po yan. At yan nga po yung medyo inaabang-abangan ko kung ano mag-transpire sa future pa. Kasi palalaho yung sitwasyon eh sa mundo, lalo na sa western world. Una na hong inuusig yung mga nasa Africa. Yung iba hong mga believers sa Africa, akala rapture na eh. Alam niyo ho ba yun? Merong isang pastor doon, akala rapture na. Nag-abang sila, rapture na, babalik na. Hindi nangyari. Wala pang ang tribulation, nag-rapture na. Sa kanila kasi, sis sa kanila kasi nagkakanda-ubos na sila eh. Tama, kasi sa Africa nga, maraming pinapatay na Kristiyano doon. Oo, 150 to 100 a day. Mula noon hanggang ngayon. So, marami. Kaya nga, kung ikaw Kristiyano nakatira sa Africa, mapapaisip mo na, siguro, ito na yung yung huling araw na ngayon ata. So parang aware sila, no? Na aware sila, alam mo. Kaya hindi mo maiwasan na sabihin yun dahil nakikita nila eh. Yun eh. Sinisira yung mga churches nila, nilulusob. Pero mo nakita ko sa YouTube, no? Brother, sa YouTube, nag-aano sila ng kantahan. Bigyan na lang may kumakalabog sa pintuan. Let us in, let us in. Takbuhan yung mga believer, tago-tago na. Tapos pagpasok ng mga Muslim doon, pinagnanakaw yung mga gamit nila, iniitak yung pintuan, may mga machete, iniitak yung taguan nila. Sabi ko, walang hiya talaga to. So kung ikaw nandun sa sitwasyon na yon bilang Aprikano, pwede mong maisip, ito na yung Great Tribulation. Kaya nga tama yung ating ina-expect na sana huli itong dumating sa atin. Kung meron mang ganyan, sana medyo huli. At sana tayo nasa magandang kalagayan, nasa bundok tayo o kung saan pa man, underground. Sana nasa magandang kalagayan tayo kung mangyari po yan. Kaya binabantayan ko po yan mga kasama. Kaya nagugunaw na yung buong universe. Hindi, yun naman ang nangyayari, Brother Alfred. Pag dumating na yung Armageddon na yan, let's say na nandyan na nga, no? Nangyayari na nga, babalik na po ang Panginoong Jesus. Rapture na po yan. Rapture na po yan. Yan ang hinihintay natin pagbabalik niya.
Ayan. So maging handa po tayo, no? At tayo po ay nasa labanan na ng salitaan, pangatuwiran, debate laban sa mga non-believer. Sana ho maging ano tayo, matalino kasi po either tayo ang mawin nila sa maling pananampalataya o sila ang mawin natin sa tamang pananampalataya. Yan po ang labanan ngayon. Wag po nating wag tayong magpabaya na paewan-ewanan tayo sa church, paupo-upo lang tayo, sarap buhay, hindi ho. Merong labanan po nagaganap. Sana maging kabahagi po tayo ron sa labanan na yon, no, mga kasama. At yan po yung ating paksa. Kung meron po kayong gusto pang ihabol, sige po. Next time po, baka meron po tayong next topic tungkol dun sa behavior, no, sa mga churches. Kasi meron ng mga churches ngayon, kahit na ho yung isang tao, alam nilang masama, hindi nila inaalis. Okay lang mag-member yan kasi malaki mag-abulo yan, kapatid. Narinig mo na ba yan, Brad Alfred? Hindi namin maalis yan kahit Yossi Boy yan sa church. Kasi, Relatable. di ba? Hindi namin maalis sa church yan kasi ang laki ng abuloy niyan. So may mga ganun churches na nangyayari. Yan ba? Kasi sa Biblia kasi may ganung utos alisin nyo. Yung mga ibang church, di na inaalis yun. Yan. So yan po, yung ating pakasa, sana magkaroon po tayo ng lakas ng loob na manampalataya sa Biblia, sa katotohanan, at tayo po ibigin ng ating kapwa kasi po yan, dakilang utos po yan. Na ibigin ng Diyos, pangalawa ang ating kapwa. Again, thank you for coming guys sa ating study. Magpalain po tayo ng pagkakapal at mag-ingat po kayo uli. Ingat sa COVID. Bye-bye.